Ipinangako ni Senador JB Ejercito ang kanyang buong suporta sa pagkuha ng sapat at patuloy na pondo para sa programa ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng patuloy na pagbawas sa budget at pagtaas ng mga panlabas na banta lalong-lalo na sa komunistang bansa na China na agresibo sa pangangamkam ng mga isda at bahura sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of National Defense at mga attached agencies nitong Martes, hinimok ni Ejercito ang gobyerno na magbigay ng sustainable funding para sa programa para palakasin ang depensa ng bansa, lalo na sa gitna ng delikadong sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, parehong kulang sa mga gamit militar ang ating mga karagatan at himpapawid na may agarang pangangailangan sa mga modernong mga barko at mga fighter jets, kasama na dito ang ilang mga military drones. Hindi binanggit ni Senador JB ang priority equipment para sa ating mga Navy at Coast Guard, pero ayon sa kanya, isa sa mga napupusuan niya ay ang JAS Gripen EF version mula sa Saab ng Sweden dahil ito ang abot kayang pandepensa ng ating bansa sa kalawakan mula sa mga agresor tulad ng China. Base sa kanyang nakalap ng mga impormasyon mula sa DND, ang Gripen ang pinakapraktikal sa lahat ng mga contender nito tulad ng F-16 ng Amerika at ang bagong-bagong labas na KF-21 Boramay ng bansang South Korea. Saad pa niya, for years, the AFP modernization has been victimized by budget cuts, but in the Senate, we had been consistent in supplementing and adding budget for the AFP modernization in the past years. Tayo po ang nagdadagdag. Ang tanong ko, out of 188 revised AFP modernization projects, only 59 were completed. Talagang ganito lang to? Kung ninalaan sana dito sa modernization program, nakahabol na tayo. Nasa Horizon 3 na sana tayo ngayon. And look at Sweden's offer, yung kanilang Gripen, good deal na yan. Naalala ni Ejercito kung paano nawala ang bilyong-bilyong pondo na inilaan sa 1st District Engineering Office sa Bulacan sa mga tinatawag na Ghost Flood Control Projects. Binigyan din ni Ejercito na kung walang mga reformang institusyonal, matatag na mekanismo sa pagpapundo at mas pinagsasamang diskarte sa pagtatanggol sa industriya, patuloy na hindi maabot ng Armed Forces of the Philippines ang mga layunin nito sa modernisasyon kahit na mas komplikado ang mga hamon sa seguridad sa riyon. Hiniling din niya sa mga opisyal ng depensa na magpakita ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang kakulangan sa pagpupundo at matiyak ang napapanahon at epektibong pagpapatupad ng RAF-PMP, isang masugid na tagapagtaguyod ng modernisasyon ng Sandang Malakas ng Pilipinas. Inulit ni Ejercito ang kanyang pangako na suportahan ang mga panukalang batas at budget na magpapalakas sa sandatan lakas ng Pilipinas at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Samantala, dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, pinagpaliban muna ng Pilipinas ang alok na tulong mula sa China sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa probinsya ng Cebu. Sinabi ni Atty. Claire Castro ng Malacanang na kaya pa naman ng Pilipinas na i-sustain ang lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Cebu gamit lamang ang buong resources ng ating bansa at wala nang dapat pang humingi at tumanggap ng anumang tulong mula sa mga panlabas na organisasyon, partikular na mula sa China. Ayon kay Castro, ayaw ng Pilipinas na gagawin na namang rason at isyu ng China ang pagtulong nito sa mga nasalanta ng lindol sa ating bansa sa kanilang patuloy na pang-aangkin ng mga katubigan sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Umakyat na sa 85 katao ang nasawi habang nasa 200 pa ang nasugatan sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugo City, Cebu nitong Martes ng gabi. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafael Alejandro, marami pang mga bangkay ang na-recover ng rescue team sa mga gumuhong gusali at sa mga bahay na nabagsakan. Sa Bugo City pa lamang na epicenter ng lindol ay nasa 30 katao na ang na-recover na bangkay, kabilang na dito ang 3 Coast Guard personnel, 1 bombero at 1 bata. Kabilang pa sa mga nasawi ay 22 sa San Remio, 10 sa Midilin, 5 sa Tubugon, 1 sa Sugod at 1 sa Tabuelan. Tumama ang magnitude 6.9 earthquake sa Bugo City dakong alas 10 ng gabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Unang naitala ang lakas ng lindol sa magnitude 6.7 bago itinaas sa 6.9. Nasa ilalim ito ng 5 kilometro at tectonic ang origin sa baybayin ng Bugo City sa Cebu.